Magandang hapon sa inyong lahat. Okay. Ako nga po pala si Ginoong Jefferson Carando, ang magsisilbing tagapagturo ninyo sa araw na ito. So bago tayo tumungo sa ating talakayan, magkakaroon po muna tayo ng maikling panalangin. Okay po. Iyuko natin ng bagya ang ating mga ulo at damhin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo para sa panalangin ngayong araw. Mahal naming Diyos, kami po sana inyong gabayan para sa aming gagawing pag-aaral sa araw na ito. Ang bawat isa po sana sa amin ay magkaroon ng stable na internet nang sa gayon ay maintindihan namin ang aming leksyon na pag-aaralan ngayong araw sa ngalan ni Jesus, naming dakilang tagapagligtas. Amen. So ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay patungkol sa prostitusyon at pang-aabuso. Bago tayo magsimula, nais kong basahin muna ninyong lahat ang ating layunin. Everybody, pakibasa po. Okay. So, yung una is natutukoy ang mga dahilan ng prostitusyon at pang-abuso. Sana po malinaw. Nalalaman ang epekto ng prostitusyon, pang-abuso sa buhay ng tao. Yun ang ating pangalawang layunin. Yung pangatlo nating layunin is nakakabuo ng slogan na maaring maging solusyon upang matigil o maiwasan ang prostitusyon at pang-abuso sa ating bansa. Okay, maraming salamat. Sunod is, itong unang gawain natin is tutukuyin nyo lamang ang pinapakita sa larawan. Sige nga, Mr. Edward, pakitukoy nga kung ano ang pinapakita sa larawan na ito. Galing. Ito ay patungkol sa babae na naabuso. Pangalawang litrato naman po is, sige nga, Miss Ivy, galing. Ito po ay pera. Ang susunod is, yan, ano po yan? Sige nga, Princess. Mahusay. Ito ay mga grupo ng kababaihan sa loob ng isang um, bar or mga nagsasayaw. So, sa tingin ninyo, bakit kaya natin pag-aaralan ang mga ito? Sige nga, Mr. Ivy, maaari mo ba akong bigyan ng kaunting ideya? Ano, kung bakit natin ito ipinapakita sa inyo? Galing. Yan. Husay sapagkat ito ay bahagi ng buhay ng tao kung saan ah, marami ang nasasadlak. Kaya nga ng sinabi ko kanina, ang talakayin natin is prostitusyon at pang-abuso. So, napakadaling at ah, sa pamamagitan pa lamang ng litrato is marami na kayong ideyang nalalaman. So, tutungo na tayo sa ah, panibagong gawain natin. Sa ating kalawang gawain is papanood ako sa inyo isang video presentation kung saan may isang babae na nagngangalang Ana. So, gusto kong panoorin ninyo at pagkatapos bibigyan ko kayo ng ilang katanungan. Si Ana, parausang maituturing, babaeng walang pangarap sa putik maisasadlak. Ako, si Ana, may edad na 15. May sakit si mama, kaya kailangan ng pera. Dahil sa kahirapan, pumasok sa pagiging bayaran. Gabi-gabing pinagsasawaan, gabi-gabing binababoy at parausan. Utak ang tawagin, parausang maituturing. Kung sino-sinong lalaki ang tumitira kapalit ng malaking halaga. Tulala, uupo sa sulok at mag-iisip kung bakit ganito ang pinili kong buhay. Hindi ako baboy pero hinahayaang babuyin ang aking pagkababae. Sa halagang 1,000, binibenta ang sarili.
Ako, si Ana. Isa lamang akong biktima. Biktima ng kahirapan na kahit anong trabaho ay papasukin para lang may makain. Kahit ibenta ang katawan at kaluluwa, mabuhay lang ang pamilya. Pagkain galing sa maruming barya, isusubo para sa kanila. Okay, napanood niyo naman yung video patungkol kay Ana. So, um, meron ako ditong ilang pamprosesong tanong. So, bakit ano ang inyong naramdaman kaya nung napanood niyo yung video? Sige nga, Miss Eve. Mhm. Okay, thank you so much. Um, hmm, okay. Ang sunod kong katanungan, Mr. Edward, maaari mo bang sagutin? Bakit kaya mahalaga na pag-aralan natin ang patungkol sa prostitusyon at pang-aabusong ito? Okay? Oh, mahusay. Yan. Lahat ng inyong okay, thank you so much. Lahat ng inyong kasagutan is magaling sapagkat alam naman talaga natin na ang prostitusyon at pang-aabuso ay hindi lamang, kumbaga, hindi lang siya personally kundi maging sa social media is napakarami ng naaabuso. Marahil dahil sa kahirapan or kagustuhan ng magulang or yung iba naman is kumbaga nadadala lang ng mga kaibigan or kamag-anak na nasasadlak sa ganyang mga bagay. So, ang susunod nating gawain, ang gawain 3 is kinabagatan kong Family Feud. So, dito is hatiin ko kayo sa tatlong grupo kung saan magkakaroon tayo ng um, gawain. Okay. Nag-survey ako ng 50 babae at lalaki tungkol sa prostitusyon at pang-aabuso dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng prostitusyon at pang-aabuso sa ating bansa. So yung aking katanungan is, ano-ano ang dahilan o epekto ng prostitusyon sa ating bansa? Yung nais sumagot is taas lamang ang kamay. Okay, galing. Dahil natapos niya, narito na ang mga kasagutan. Mga sagot, kahirapan, poverty, na nasagot ni Miss Bea. Katamaran at pagnanais kumita ng mabilis. Okay? Pagiging biktima ng rape o child labor trafficking, mahusay. Kakulangan sa pangangalaga ng magulang, kagaya nga ng sinabi ko kanina, no? So, yung last is masamang impluwensya ng kaibigan o peer pressure. So, dahil marami na kayong kaalaman patungkol dito is um, nais kong sariwain muli sa inyo kung ano nga ba ang prostitusyon. Ano ang prostitusyon sa buhay ng tao? So, prostitusyon. Maari mo ba itong basahin, Mr. De La Cruz? Okay, thank you so much. So, ang prostitusyon daw ay pagbibigay ng aliw sa pamamagitan ng gawaing sexual. So, alam niyo grade 10, napaka ah, critical or napaka-ano talaga ng words na yan, no? Pagkat hindi na yan bago sa atin. So, sa kanila kasi bago yan. Bakit naman yan, sir? Nakikita nyo naman na yung sexual is ginagamit lang nila kapalit ng pera o iba pang pakinabang. Ano yun naman yung sir, iba pang pakinabang? Katulad ng mag-ano tayo, no? Ito, kapalit ng cellphone. Oh, gusto mo niya kapalit ng tablet or laptop. Mga ganong-ganong bagay, di ba? Napaka eh. So, ang susunod is untry i-share ko sa inyo ang um, isang bahagi ng batas kung saan yung mga tao is maaring makulong. Ano naman niya, sir? Ano niya, sir, ang ano naman niya, sir, tawag doon? Sige, pakibasa nga, Mr. Sige, ikaw, David.
Okay, thank you so much. So, sinasabi dito na ang Anti-Trafficking in Person Act of 2003 daw po is, 'di ba, mababasa niyo na, ang sino mang nakikilahok in Tagalog na or in Tagalog kasama or nakikisama sa prostitusyon ay maaaring maparusahan ng habang buhay na pagkakabilanggo. So, sa words na 'yan, alam niyo na 'no, kaya 'wag na 'wag kayong masasadlak sa ganiyang bagay. Marahil nag-iisip ang karamihan sa inyo kung bakit naman yan sir nagkaganyan? May saan ba yan sir nagsimula? Maaring may mag-iisip sa inyo kung dito ba sa Baaw or sa ibang lugar. So, base sa aking nakalap na impormasyon, ang prostitusyon ay nagsimula noong taong 1898 nang sakupin tayo ng mga Amerikanong dayuhan kung saan yun na talaga yung paraan para magkaroon lamang ng pagkain o pera yung mga kababaihan po noon is pinapatulan na nila para mabuhay lamang sila. 'Di ba, napaka-ano ng kalagayan nila 'no. Ang susunod naman is, gusto kong malaman niyo kung ano ba ang epekto ng prostitusyon. Sige, epekto ng prostitusyon at pang-abuso. Maaari mo bang basahin, Miss? Maaari mong basahin, Christine. So, maraming salamat. So, ang prostitusyon daw ay humantong sa malubhang pangmatagalang negatibong epekto sa prostitutes. Paano mo nasabi naman niya, sir, na pangmahabang epekto? Negatibo, napakahaba, malubha. Sapagkat sa panahon natin ngayon sa panahon noon, yung prostitusyon is kakaunti lamang. Pero habang tumatagal, palala ng palala dahil sa ano? Dahil sa tropa, stress, depresyon, pagkabalisa, self-medication sa pamamagitan ng alkohol, pag-inom ng alak, 'no, paggamit ng droga at at, disorder, pananakit ng sarili at pagpapakamatay. So, bakit naman yan nangyayari sa buhay ng tao? So, depende naman po yan sa ano, depende sa, um, kalusugan o kalagayan na meron ang isang tao. Kung ikaw talaga ay nakakaranas ng mga ganitong bagay is maaari kang magkaroon talaga ng, um, pananakit ng iyong sarili. Minsan yung iba talaga sa sobra ng di na kinakaya is nagpapakamatay. So, meron tayong mga pangunahing dahilan. Pumili lamang ako ng 5, na dahilan kung saan na makatutulong na rin para malaman ninyo kung ano-ano man yun. Ang pangunahing dahilan ng prostitusyon ay kahirapan. Paano man ano sir sabing kahirapan ang, pangunahing dahilan? Sapagkat nakikita naman natin mula noon hanggang ngayon ang kahirapan talaga ang nagiging, kumbaga hadlang or nagiging basehan minsan para ma-unlock ang isang tao na umanib sa prostitusyon. Kagaya lamang ng mga taong sobrang tamad, ayaw ng mag-aral, ayaw na magtrabaho, sa kagustuhan na kumita ng, mabilis. So, gina-grab na nila yung oportunidad na pumasok sa prostitusyon. Ano naman yan sir, halimbawa nasa abroad tapos nandito sa Pilipinas, meron po bang ganyan? Meron po. Dahil sa paglawak ng teknolohiya at yung social media is nagiging madali na sa kanila ang kumbaga i-video mo lang yung sarili mo, bibigyan kita ng pera. Kunan mo lang ng picture yung malaswang bahagi ng katawan mo, magkakaroon ka ng pera. Ipakita mo lang yung ano mo, magkakaroon ka ng pera. So, ganun na lamang yung nagiging isip ng mga tao o ibang tao para lang mabuhay. Pero alam nyo, walang masamang mabuhay. Pero kung sa pera ka lang nabubuhay is hindi yun magandang dahilan para maudlok ka sa ganyang bagay. Pagkat ang pera ay hindi mo yun madadala 'pag namatay ka. Kaya masamang gawain ang prostitution.
Pangalawang dahilan is yung katamaran at pagnanais kumita ng mabilis. Kagaya nga ng sinabi ko is 'pag nakasama ka diyan, madaling kumita ng pera, easy money. Hindi lang pera 'no, so maaring may kapalit na cellphone lamang or iba pang mga pakinabang. Yung ikatlo is pagiging biktima ng rape, child labor at trafficking. So marahil yung iba is nawawalan na ng pag-asa kagaya ng mga nakaranas ng rape, child labor at trafficking. So iniisip nila, may papatol pa ba sa'kin? Meron pa kayang lalaking magkakagusto sa'kin? Paano kaya kung wala na, dito na lang niya ako, kikita pa ako ng mabilis, i-video ko lang yung sarili ko. Ngayon madali na, magkakapera na ako. So, yung mga gano'ng mga isip ng mga tao, dahil sa sobrang stress o depression is sumasama na rin sila sa pagiging prostitutes. Pero hindi maiiwasan na dahil sa pagiging prostitutes is meron din naaabuso. Dahil yung ibang mga tao o yung mga ano, mga nagbabayad is napakasama pa rin ng pag-uugali, meron din mga gano'n. Ang pang-apat naman is kakulangan sa pangangalaga ng magulang. So, dito na pumapasok yung, ah pagkakaroon ng mga tao na hindi kumbaga sobrang pinakakaingatan nila ng sarili ngunit hindi nila maiwasan sapagkat wala silang magulang na mag-aaruga sa kanila. So, dito na maaaring pumasok yung nag-alaga sa'yo. Nakadepende na lang 'yan sa nag-alaga sa'yo kung yung nag-alaga ba sa'yo is mabuting tao, may kaya or, um, tama lang. Pero karamihan kasi sa mga bata ngayon, halimbawa, "Ay, inalagaan ko niya 'to." Tapos sa sobrang bait nung lalaki akala mo napakabuti, di mo din alam kung ano yung trabaho niya. Yung di mo alam paglaki mo minsan may mga ganong tao, paglaki mo kumbaga ginagawa kang, um, trabaho na hindi mo naman nais kumbaga may papagawa sa'yo, yun pala is yun na yung ikapapahamak mo na naudlot sa pang-aabuso. So, karamihan sa mga, nag-aalaga is 'di natin maiwasan na yung nag-aalaga sa'tin ay isa palang bugaw, tinatawag na bugaw, may mga gano'ng tao 'no, na akala mo napakabuti, tapos yun pala bugaw din. Pagdating ng tamang oras is, gagawa ng paraan para lamang mabayaran ka ng malaking halaga. 'Di ko naman masisi sapagkat pinalaki ka niya pero napakasama talaga ng gano'ng gawain, hindi sa gano'ng pamamaraan masusuklian yung kaniyang, ginawang pagsasakripisyo. Yung sunod is yung ikalima, masamang impluwensiya ng kaibigan o peer pressure. So, meron din sa panahon natin ngayon na yung mga, meron talaga tayong kaibigan na hindi maiiwasan na minsan sila pa yung gumagawa ng paraan para tayo maisama nila sa kanilang mga gawain. Hindi naman lahat ng about sa prostitusyon, maraming, gano'n talaga. Sige, may katanungan po ba kayo? Sige, Mr. Edward? Okey, tama. Tama naman. Thank you sa magandang katanungan. So, gano'n talaga, hindi naman, tanong kasi niya is, ang lalaki po ba sir is maaaring ma-outlok din sa ganiyang gawain o prostitusyon? Sa panahon natin ngayon alam naman natin na hindi lang babae ah, ang naiimpluwensyahan ng ganiyang bagay sapagkat dadating ang habang tumatagal maski ang lalaki is nababayaran na din. Meron diyang tinatawag na call boy, call girl. Yung lalaki hindi lang naman yung tawag dun, hindi lang naman sila yung nagbibigay ng, kapalit. Minsan yung lalaki or minsan yung bakla is ganun din. "Paano naman yan sir gusto ko namaklaan niyo ako sir prostitute na nga ako." So kung ganun yung isip mo, maaari kasi tumanggap ka ng pera na kapalit ng iyong katawan or ng iyong serbisyo. Okey, sunod. So, dahil alam niyo na ang patungkol sa ating prostitusyon, meron ako sa inyong hinahandang gawain. Ito ay ang slogan. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutin. Okay, ito. Hahatiin ko ang klase sa dalawang pangkat.
ito yung isa, ito yung isa, okey? Bawat pangkat ay bibigyang pagkakataon na makabuo ng kanilang slogan tungkol sa paksang tinalakay sa loob ng 3 minuto. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sa inyong gawain. So ito yung pamantayan natin. Una, kaangkupan, 15 puntos. Kausayan, 5 puntos. Presentasyon, 5 puntos. Kooperasyon ng grupo, siyempre, 5 puntos. Kabuoang puntos, 30 puntos. Okay, dahil tapos na ang lahat, maali na magpresenta. Magaling. Dahil lahat kayo is matataas ang puntos na nakuha, nais kong bigyan inyo ng inyong masigabong palakpakan. Wow, ang gagaling. Husay. Gagaling niyo talaga. Um, dahil marami ang inyong natutunan, nais kong magkaroon tayo sa susunod nating aralin is magkakaroon tayo ng ano, yan, lahat na magpa-participate ay bibigyan ko ng pagkain, chocolate. Okay. So, dahil tapos na kayo sa inyong gawain, meron ako ditong pamprosesong tanong. Ano naman yan, sir? So, marahil maraming nag-iisip sa inyo kung bakit ganun na lamang ang prostitusyon. Ang katanungan ko lamang is, sa tingin niyo, paano kaya mabibigyan ng ating pamahalaan um, na yung mga prostitusyon is magtrabaho na lamang at hindi na maudlok sa ganitong bagay? Kumbaga, yung prostitusyon is, kumbaga, nakasanay na ng mga kababaihan, ngunit ang kanilang paano na kaya yung kung matigil sila, paano na kaya yung kanilang pang-araw-araw na pamumuhay? Sige nga, may Ivy? Okay, maaari nga sa pagpapatupad ng batas. Yes, mahusay. Pangalawang katanungan ko is paano mapipigilan ng pamahalaan ang pagpasok ng mga kababaihan sa prostitusyon? Sige nga, ikaw nga ay Rasam, sige nga, sagutin mo nga. Walang tama, walang maling sagot. Sige, sige. Okay, thank you so much. Para daw sa KAERA, ang pagpigil daw o pagpasok, paano mapipigilan at pagpasok ng kababaihan sa prostitusyon ay magkaroon daw ng mga diskarte na tumutugon sa ugat ng problema. Ano kaya yon, no? Kahirapan. Okay, ang pangatlong aking katanungan is, sige, ano-ano kaya ang panganib na maaaring harapin ng mga nasa industriya ng prostitusyon? Ano-ano kaya? Sige nga, ikaw nga ano? Ah, sige nga, ikaw nga. Sige, ikaw Kate, sagutin mo. Okay, maraming salamat, napakahusay. So para daw sa kanya, ang panganib na maaari daw na idulot nito is katulad ng pagkakaroon ng sakit. Tama naman, dahil hindi lang naman 'pag sinabing prostitute ka is marami yung nakakasalamuha mo mga iba't ibang lalaki. So dahil tapos na tayo is mayroon ako ditong maikling pagtataya, nais kong sagutan ninyo ito sa maikling, sa isang buong papel. Okay, tapos na ba ang lahat? Mahusay. Okay, check-an na natin. Number one, ano kaya ang una? Sige, Ira, magaling, kakulangan sa pangangalaga ng magulang. Kasi yung word niya is karamihan sa mga bata ay nagiging pasaway kapag walang sinumang gumagabay o sumusubaybay sa kanila. Pangalawa is biktima ng sex, slavery, pornografiya, panggagasa, child labor o trafficking. Okay, ikaw nga ano, Mary? Yan. Yan, ito yung mga biktima ng rape, child labor at trafficking. Mahusay. Pangatlo, ito ay ang pangunahing dahilan sa pagiging prostitute upang kumita ng salapi. Sige nga, ikaw nga, sagutin mo nga ito. Taas ang kamay. Hmm? Sige, ikaw nga, Joy, sagutin mo. Yan, kahirapan.
Pang-apat na katanungan is pagbibigay ng aliw sa pamamagitan ng gawaing sexual kapalit ng pera o iba pang pakinabang. Sige, ikaw nga. Ikaw na, sige na, Celia. Okay, prostitusyon. Panglima is sinasabing ang ilang kabataan na nagmula sa mayayamang pamilya ay nasasangkot din sa ganitong gawain. Sige nga, Francis. Yan, ito yung mga taong tamad, katamaran na pagtata at nais lamang kumita ng mabilisang pera. Okay, napakahusay. Madami ang nakakuha ng matataas na score. Dahil marami ang nakakuha ng matataas na score, bigyan nga natin ng 10 palakpak. Yay, gagaling talaga. So, dahil tapos na tayo, is narito ang inyong takdang aralin. So, yung inyong takdang aralin is magsasaliksik kayo ng iba pang mga epekto ng prostitusyon at pang-abuso noon at sa panahon natin ngayon. Kasi yung pinakita ko kanina, limang epekto lamang. So, nais kong magsaliksik pa kayo ng iba pang mga epekto at pang-aabuso. So, any question po, clarification? Sige, may tatanungan si Mr. Gerald? Yes, opo. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, ang prostitusyon ay isa sa, kumbaga natatakpan na siya ng pamahalaan natin na hindi na masyadong kumbaga viral kung sa iniisip natin kasi nabibisi sa lahat sa politika. Alam naman natin sa panahon natin ngayon na ang prostitusyon ay napakalawak. Di ko alam kung bakit ganun na lamang nila pagtakpan o ng gobyerno na hindi man lang bigyan ng magandang aksyon nang sa gayon is mabawasan or hindi na madagdagan pa yung pagdami ng mga prostitute sa ating bansa. Dahil ang alam ko, karamihan din sa Maynila is mayroon pang mga ganyan na mga kababaihan, maging mga lalaki, um, nagkakaroon na rin, naging bahagi na rin ng prostitusyon. Dahil hindi lang naman sa hindi lang naman sa personal, maaari ding sa social media kagaya nga ng sinabi ko kanina na ang social media ay maaari na ring magamit upang sa pamamagitan lamang ng pagbibideo ng kanilang sarili at pagbibideo ng kanilang katawan at iba pang bahaging sexual is kumbaga yung mga pamamagitan nun nababayaran sila, parang gano'n. Kaya nga meron din tinatawag na tayo na cyber, sex sa social media. So, sa pamamagitan nun is paano kaya poprotektahan ng gobyerno? Ah, paano kaya mas ano kayang hakbang gagawin ng gobyerno para maiwasan ang gano'ng bagay? So, yun ang ating, um, nais malaman pa. So, yun lamang at thank you so much.